Tessa? Tessa? Nasaan ka? Nandito ako sa likod. Teka, pupunta ako dyan. Tessa, nahanap ko na ang kapatid ko. Kasama ko siya ngayon. Talaga? Buti naman. Nagbunga na rin ang ilang taon mong paghahanap sa kanya. Nasaan siya? Mateo, tumuloy ka na dito. Huwag ka mahiya. Ito nga pala ang asawa kong si Tessa. Kumusta ka, Ate Tessa? Habang papunta nga kami rito ni Kuya napag-usapan ka na namin. Ayos lang naman ako. Natutuwa ako. Sa wakas nagkita na rin kayo ng kuya mo. Ikaw lang ba? Wala kang kasama? Kung ang ibig mong sabihin ni asawa, wala na. Matagal na kaming hiwalay. Ganun ba? Kumain na ba kayo? Hindi pa nga Kanina pa nga ako gutom Halika kayo dito sa kusina. Maghahain na ako. Mula ngayon, ituring mo ng bahay mo to. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Kung gusto mo ng trabaho dito, marami kang pwedeng pasukan. Akong bahala sa'yo. Sige Kuya, hindi naman ako mapili sa trabaho Basta marangal na mapagkakakitaan. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan ha. Kumain na muna tayo. Gutom na rin ako 10 taon din nagkahiwalay ang magkapatid. Inakala ni Earl na kasama ang kapatid sa mga namatay sa lumubog na bangka sa kasagsagan ng malakas na bagyo noon. Isinama kasi si Mateo ng kanilang tiyuhin paluwas. Mabuti na lang hindi sumuko ang asawa ko sa paghahanap sa kanya. Si Mateo, Nagpapahinga muna sa kwarto sa likod bahay. ayos lang ba siya doon? Oo naman, para meron din siyang privacy. Napansin ko, mula kanina hindi na mabura-bura ang ngiti sa labi mo. Sobrang saya ko lang kasi nagkita na kami uli ng kapatid ko. Naikwento ba ng kapatid mo kung bakit hindi siya umuwi sa baryo ninyo? Ang sabi lang niya nawili na siya sa lugar kung saan siya nanggaling. At saka ilang taon din daw siyang nagkaroon ng amnesia dahil sa nangyaring aksidente. Mangingisda din ang sumagip sa kanya. Hindi ka man lang niya hinanap? Nung nagbalik daw ang memorya niya, bumalik siya sa baryo namin pero wala na ako doon. Hindi naman daw niya alam kung saan ako hahanapin. Sabi niya hiwalay na siya sa asawa. Wala ba siyang anak? Sinama daw nung babaeng nag-iisa nilang anak. Ano daw ang dahilan bakit sila naghiwalay ng asawa niya? Ayaw niyang pag-usapan Ayoko naman pilitin na magsabi siya sa akin. Dito na siya titira sa atin? Iyon naman ang dahilan kung bakit ko siya hinanap. Gusto ko na makasama ang kapatid ko. Sana okay lang na dumito na siya sa atin. Oo naman, walang problema sa akin. Masaya nga ako at sa wakas magkasama na kayo magkapatid. May 1 buwan na sa amin si Mateo nang lumabas ang tunay niyang ugali. Mainitin ang ulo, mayabang at siga kung umasta. Lagi tuloy napapaaway sa mga nakakatrabaho at laging natatanggal sa pinapasukan. Talaga bang hindi ka natitino? Habang buhay ka nalang makikipagbasag ulo? Ang yabang Akala yata niya uuruan ko siya keso kapatid siya ng kapitan dito. Ikaw ang tayo dito. Dapat matuto kang makisama. Ano na lang ang sasabihin ng mga taga rito? Na nagsama ako ng basagulerong kapatid? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagpumilit na sumama ako sa'yo dito. Dahil gusto mong magkasama na tayo. Ngayon nagrereklamo ka? Hindi ko naman kasi alam na ganyan na pala ang ugali mo. Nagsisisi ka na ba ngayon kung bakit mo ako sinama rito, ha? Hindi naman. Pero sana baguhin mo yung ugali mo. Hindi sa lahat ng oras, lagi kitang maipagtatanggol. Hindi ko naman sinabi na ipagtanggol mo ako Kaya ko ang sarili ko. Hindi sa basagan ng mukha ang tinutukoy ko. Paano kung makulong ka? Hindi yun mangyayari. Hindi naman uso demandahan dito Ang tigas naman ng ulo mo. Makinig ka naman sa akin, tol. Huwag mo na lang kasi akong pakialaman sa mga ginagawa ko. Intindihin mo na lang ang sarili mong problema. Ikaw nga ang problema ko. Hindi mo pa kilala mga taga rito. Ayaw lang kitang mapahamak. Tsaka na nga tayo mag-usap. May lakad pa ako. Sana naman ang lakad mo? Maglalasing ka ulit? Tapos ano? Mababalitaan ko na naman na nanggulo kayo ng mga kasama mo?
Kasalanan ko ba kung lapitin kami ng gulo? Layuan mo na kasi mga yan. Wala naman kasi magandang maidudulot ang pakikipagkaibigan mo sa mga lasinggero. Ewan. Dinaig mo pang babae, putak ka ng putak. Matt! Matt, bumalik ka rito! Malapit na talaga akong mapuno sa'yo. Napapahagod na lang si Earl sa sariling batok habang nakatanaw sa papalayong kapatid. Sumagi minsan sa isip ko para na rin kami nagkaroon ng anak sa katauhan ng kapatid niya. Mula nang dumating kasi dito sa bahay, puro sakit na lang ng ulo ang ibinibigay sa aming mag-asawa. Huwag mo nang hintayin ang kapatid mong dumating. Siguradong uumagahin na ang uwi niya. Ay, baka kasi mapaaway na naman siya. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa mga taong nagrereklamo sa kanya. Sa sandaling panahon, nabansagan na agad siyang siga sa lugar natin. Kung hindi siya magbabago, baka kung saan na lang siya pulutin. Kaya labis ang pag-aalala ko sa kanya. Matagal ko siyang hinanap. Ayoko na magkahiwalay na naman kami. Kailangan yata sa kapatid mo, tuwing lalabas ng bahay tawagin mo lahat ng santo para bantayan siya. Ganun na nga dapat. Kung kailan naman kasing tumanda tsaka naging pasaway. Sabi mo nga matanda na siya. Bakit hindi mo na lang siya hayaan na lumutas ng mga problema niya? Total, ayaw niya ng pinakikialaman siya. Kapatid ko si Mateo. Hindi ko rin siya matitiis kung sakali. Ang sa akin lang kasi, para maramdaman niya kung paanong wala ka sa tabi niya. Nasanay kasi siya. Kahit hindi siya humingi ng tulong sa'yo, lagi kang handang tulungan siya. Sige, susubukan ko sa susunod na masangkot na naman siya sa gulo. Huwag mo sanang isipin na wala akong malasakit sa kapatid mo. Nahihirapan din kasi ako kapag nakikita kang konsumido sa kanya. Gusto ko lang makatulong. Baka sakali na magbago-bago siya. Hindi ako nag-iisip ng ganon. Nagpapasalamat nga ako sa iyo. Kahit ilang beses na nagwala dito sa bahay ni minsan hindi ka nagalit sa kanya. Hinahabaan ko lang ang pasensya ko dahil kapatid mo siya. Salamat pa din dahil napakapasensyosa mo. Mabuti pa, matulog na lang tayo. Inaantok na ako Isinara lang ni Earl ang bintana at pinto at saka na kami pumasok sa kwarto namin. Kinabukasan, akay ang alagang kalabaw nang may mga dumating na barangay tanod. Nagkatinginan na lang kami mag-asawa at parang iisa ang tumatakbo sa isip namin. Ano na naman ang ginawa mo? Talaga bang wala kang balak magbago? Hindi naman kami nagsimula ng gulo eh. Kahit ba hindi kayo nagsimula ng gulo, kung pinatulan nyo naman, hindi na lang kayo umiwas. Tapos na. Wala na tayong magagawa. Oo, tapos na ang gulong ginawa ninyo. Pero yung babayaran sa mga nasira ninyo, hindi ganun kadaling matatapos. Huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho para mabayaran kita. Sa tingin mo kaya, maniniwala pa ako sa'yo? Ang tagal ko nang naririnig sa'yo na maghahanap ka ng trabaho. Pero hanggang ngayon, tambay ka pa rin. Mahirap nga maghanap ng trabaho ngayon. Palibasa kasi, ikaw may sariling lupang sinasaka. Kaya hindi mo nararanasan na maghanap ng trabaho. Naranasan ko rin naman dati na mag-apply ng trabaho. Dahil masipag ako at matyaga, tumatagal ako sa lahat ng pinasukan ko. Hindi katulad mo. Maswerte nang tumagal ka ng 1 buwan. Palibasa kasi puro away ang hanap mo. Kung pagsalitaan mo ko parang hindi mo ako kapatid Nakakapagod ka na kasing intindihin Hindi ka naman na bata para umusta ng ganyan. Dapat sa edad mong yan, alam mo na kung paano maging responsable. Kaya nga minsan ayoko nang umuwi dito sa bahay. Para kang tatay na walang alam gawin kundi ang manermon. Baka nga kung buhay pa ang itay, hindi lang sermon ang gawin niya sa'yo. Baka ngayon, nang hiram ka na ng mukha sa aso. Huwag mo nang bayaran ng mga nasira namin sa beer house na yon. Ako nang bahalang dumiskarte kung paano ko sila babayaran. Ikaw pa talaga may ganang magmalaki ngayon, ha? Akala mo naman talaga makakagawa ka ng paraan? Ayoko na kasi magkaroon ng utang na loob sa iyo Mahirap bayaran yan Baka kapag hindi ako nakabayad, yan pang ikamatay mo. Sige, ikaw ang bahalang magbayad ng mga nasira ninyo ng barkada mo
Ang yabang mo. Wala ka namang ipagmamalaki. Tignan ko lang kung hindi ka bumalik sa akin at humingi ng tulong. Mas gusto ko pang humingi ng tulong sa ibang tao kaysa sa'yo. Saan ka na naman pupunta? Sa malayong lugar na hindi ko maririnig ang paninermon mo. Naririndi na ako sa'yo eh. Kung ayaw mong marinig ang mga panenermong ko, magtino ka. Ayusin mo ang buhay mo. Kung makahusga ka naman sa akin, akala mo naman napaka-perpekto ng buhay mo. Oo, may asawa ka nga. Wala ka namang anak. Tarantado ka! Huwag mong masali-sali ang hindi ko pagkakaroon ng anak sa usapan natin! Bakit? Totoo naman ah. Tinamaan ka ba sa sinabi ko, ha? Walang hiya ka talaga. Sana hindi na lang. Sana ano? Bakit hindi mo tuloy sasabihin mo? Nagsisisi ka na ba kung bakit mo ako hinanap noon? Kahit ako gusto ko na rin magsisi kung bakit pa tayo pinagtagpo. Punong-puno na kasi ako sa mga ginagawa mo. Pareho lang tayo. Kung hindi ko pa alam, kating-kati ka ng palisin ako sa bahay na ito. Hindi ko gagawin yan. Kung mangangako ka lang na magbabago ka na. Bakit ko gagawin yun? Sa mag-ina ko nga eh, hindi ako nangako. Sa'yo pa kaya? Itong tanda mo, kapatid lang kita. Wala kang karapatan na panghimasukan ang buhay ko. Napakuyom na lang ng kamay ang asawa ko habang tinatanaw ang papalayong kapatid. Hindi na rin napansin ni Mateo ang pagguhit ng sakit sa mga mata ng kanyang kuya. Palibhasa kasi sa tagal nilang hindi nagkita. Wala siyang ganong alam sa naging buhay naming mag-asawa. Ayos ka lang? Gigil na gigil ka kasi sa pagsisibak ng kahoy dyan eh. Ito, dinalhan kita ng tubig. Inumin mo muna to. Ay, salamat. Kanina pa nga ako nauuhaw eh. Ang init kasi. Naging mainit na naman ang pagtatalo ninyo ni Matt kanina. Naiintindihan ko kung sa pagsisibak ka ng kahoy mo, ibinabaling ang galit mo. Siguro nga mas mabuti pang hindi ko na lang siya hinanap. Hindi sana nagulo ang tahimik nating buhay. Hindi ka rin mapapalagay kung sakali. Lagi mo pa rin iisipin na kung nasaan na siya at kung nasa maayos bang kalagayan ng kapatid mo. Okay na rin na nagkita kayo. Dahil sa mga sinabi niya, muling nabuksan ang sugat ng kahapon. Kung alam lang sana niya. Hindi ko rin nagustuhan ang mga sinabi niya. Kaya lang nga, wala naman kasi siyang alam sa mga nangyari noon. Sana nga magbago na siya pagkatapos ng nangyari sa kanila ng barkada niya. Desidido talaga yung may-ari ng beer house na sampahan sila ng kaso kapag hindi sila nakapagbayad sa takdang oras. Alam ko naman na hindi mo rin matitiis ang kapatid mo. Kahit ganun ang ugali niya, alam ko mahal mo pa rin siya. Hindi mo hahayaan na makulong siya. Kabisado mo na talaga ako ah. Siyempre may naisip pala ako. Kaysa naman na maghanap ng ibang trabaho ang kapatid mo, bakit hindi mo na lang siya isama sa bukid? Ikaw na lang ang umupa sa kanya. Maganda nga yan. Kailangan na rin naman natin ng tao dito dahil malapit na ang anihan. Mababandayan ko pa siya. Salamat sa ideyang binigay mo sa akin ha. Kapag malamig na ang ulo niya, tsaka ako na siya kakausapin. Ito lang din kasi ang naiisip kong paraan para makatulong. Malay mo, kapag magkasama kayo sa isang gawain, mas magkakasundo kayo. 3 araw pa bago umuwi si Mateo sa bahay. Nagkataon na sa bukid si Earl kaya ako ang naabutan niya sa kusina. Nasaan si kuya? Nandito ka na pala. Nasa bukid pa ang Kuya Earl mo. Mamayang hapon pa ang uwi niya. May kailangan ka ba sa kanya? Ay, hindi kasi ako nakahanap ng pera pambayad sa mga nasira kong gamit. Huwag mo na intindihin yun. Binayaran na ng kuya mo kahapon. Pinaabot na lang niya kay kapitan ng pera. Ha? Binayaran na ni kuya? Pero bakit naman niya yung ginawa? Akala ko ba? Sa tingin mo kaya matitiis ka ng kapatid mo? Kahit lagi kayo nag-aaway, mahal ka nun. Nag-aalala naman siya sa'yo kaya lagi siyang galit sa mga ginagawa mo. Para naman kasi akong bata kung tratuhin niya eh. Huwag ka mo siya mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, babayaran ko kagad siya. Tulungan mo na lang ang kuya mo sa bukid. Yun na lang ang ibayad mo. Ha? Di ba meron naman siyang kalabaw? Hindi lang naman pag-aararo ang gawain sa bukid. Marami pa.
Lalo na ngayon, malapit na mag-ani. Wala talaga akong hiling magtrabaho sa bukid eh. Maghahanap lang ako ng ibang mapapasukan. Ayaw mo lang yata makasama ang kuya mo eh. Mabuti na rin siguro na hindi kami magsama sa isang trabaho ni kuya. Masyado kasi siyang dominante. Sigurado magkakagulo lang kami. Ayoko kasi nang inuutos-utusan ako. Baka yun ang kailangan ninyo para matibag ang pader na namamagitan sa inyo. Siguro kapag wala na lang ako nakitang trabaho, tsaka ko siya tutulungan sa bukid niyo. Sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, Matt. Meron pa akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun, te? Huwag mo nilang sanang uulitin na sabihin na wala kaming anak ng kuya mo. Masakit kasi sa amin yun dahil minsan na kaming biniyayaan ng anak pero binawi din siya sa amin kaagad. Ha? Nagkaroon kayo ng anak? Ano nangyari sa kanya? 5 taon na siyang wala sa amin. 4 na taon lang si Thea noon. Sorry, te. Hindi ko alam eh. Kaya nang sabihin mo yun sa kanya, muling nanariwa sa kanyang nakaraan. Hanggang ngayon kasi, sinisisi pa rin niya ang sarili sa biglaang pagkamatay ng anak namin. Pasensya ka na, te. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi alam eh. Wala na naman yun sa amin ng kapatid mo. Sinabi ko lang yon para hindi na maulit. Pangako, te. Hindi ko nababanggitin ng tungkol sa bagay na yon. Baka hindi ka pa kumakain, meron pa ditong ulam. Hindi pa nga, te. Kumain ka muna. May gagawin lang ako sa labas. Umaasa pa naman ako na pagkatapos ng pag-uusap namin ng bayaw ko ay magbabago siya kahit konti. Pero nagkamali ako. Palagi pa rin siya napapaaway dahil palaging lasing. Idagdag pa ang mga kaibigan niya na laging nagbubuyo sa kanya na gumawa ng masama. Isang araw kinausap niya ang asawa ko para tumulong sa kanya sa bukid. Ano? Gusto mo magtrabaho sa bukid kasama ko? Oo. Wala kasi akong mahanap na trabaho eh. May sinasabing tropa ko. Sa malayo naman. Gusto ko na rin kasi mabayaran yung utang ko sa'yo. Hindi naman ako naniningil ha. Alam naman na hintayin ko pala singilin mo ko. Ayoko lang kasi na dumating pa tayo sa pagsusumbatan. Sa totoo lang, mas gusto ko na kasama kita sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Mababait naman ang mga kasama natin sa bukid eh. Hindi nga ako sanay eh. Pero para makabayad lang ako sa'yo, gagawin ko. Mas madali ang trabaho sa bukid. Wala ka pang amo. Huwag mong isipin na amo ko. Magkapantay lang tayo. Yan ang tandaan mo. Bukas na ba ako mag-uumpisa? Oo, 5:00 tayo aalis sa bahay na to. Ang aga naman pala. Huwag mong sabihin na atras ka na. Hindi ah. Itutuloy kong trabaho sa bukid. Hindi ka ba hahanapin ng mga kaibigan mo? Hindi naman. Tsaka, lagi pa rin kami magkikita. Kahit magalit ka na, lagi pa rin kitang pagsasabihan. Sana lang magbago ka na. Alalahanin mo, hindi ka na bumabata. Ay nako, ito na naman kami. Pwede ba kuya? Huwag na natin yung pag-usapan. Baka kasi mag-away na naman tayo eh. Hindi pwede na hindi natin pag-uusapan. Lagi ka pa rin napapaaway eh. Ayoko lang na may masamang mangyari sa'yo. Walang mangyayari sa akin. Huwag ka na lang makialam sa buhay ko. Sige na. Hindi na ako makikialam pa. Malayo talaga ang ugali ni Mateo sa asawa ko. Si Earl kasi laging mahinahon makipag-usap. Noon ko nga lang siya nakita kung paano magalit ng dahil sa kapatid. Samantalang si Mateo hindi makapagsalita ng malumanay. Laging galit at mayabang ang dating. Kahit si Lola Cora na laging tahimik at bihira lang magsalita, hindi na rin napigilan magkomento. Sino pong binabasahan niyo ng baraha, Lola Cora? Agbasagolero Bombayaw. Ho? Bakit niyo naman po siya binabasahan? Nagsabi po ba siya sa inyo? Hindi, gusto ko lang siyang basahan. Ano po ang sinasabi ng baraha? Hindi maganda. Kung hindi siya titigil sa ginagawa niya, hindi malayong yun ang ikapahamak niya. Lagi naman po siya napapahamak eh. Hindi na bago sa kanya yon. Mas matinding kapahamakan na naghihintay sa kanya. Kamatayan ang sinasabi ng baraha ko.
Huwag naman po sana. Ang tagal din po siyang hinintay ni Earl. Kahit na po palagi silang nag-aaway, mahal na mahal niya ang kapatid niya. Kung hindi siya magbabago, ganun na nga ang mangyayari sa kanya. Sana lang hindi mag-cross ang landas nila ng pamilya ni Val. Bakit naman po nabanggit ninyo ang pamilyang yun? Hindi mo ba nabalitaan? Na ano po? Abala po kasi ako sa pagtulong sa asawa ko at hindi rin po ako gaano naglalabas ng bahay Bumalik na dito sa lugar natin ang pamilya ni Val. Hindi ko po alam. Siguro hindi rin alam ni Earl dahil hindi naman niya nababanggit sa akin. Kaya ako biglang nag-aalala dahil nga sa ugali ng bayaw mo na walang sinasanto. Lahat na lang ng tao nagiging kaaway. Sa bukid na rin po nagtatrabaho si Mateo. Mabuti nga po yun at mababantayan siya ng kapatid niya. Ilang taon na ba yung bayaw mong yon? At parang bata pa rin kung umasta. 30 na po siya. 30 na pala siya. Dapat may pamilya na siya. Meron po siyang asawa dati at isang anak. Kaya alam po naghiwalay sila. Hindi po namin alam ang rason ng paghihiwalay nila Baka nga ang dahilan yung ugali niya. Kahit sinong babae hindi tatagal sa kanya. Baka irresponsable din at nananakit. Diba mag-iisang taon na siyang nakatira sa inyo? Pero wala pa rin matinong trabaho. Napapabarkada po kasi ng todo Sa tanda niyang yon, hindi pa niya alam ang tama. Hindi naman po nagkukulang sa pangangaral sa kanyang kapatid pero ayaw po niya makinig Matigas ang ulo. Baka magsisi siya kapag huli na ang lahat. Wala po ba kayong hiyas na pampabait sa isang tao? Baka hindi rin tumalab sa kanya kung sakali. Likas na kasi ang ganong ugali niya. Kayo talaga, Lola. Malay niyo naman po magbago na rin yung tao. Hindi po kami nawawala ng pag-asa ni Earl. Dapat hindi kayo sumuko sa kanya. Lagi niyo siyang bantayan. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala sa bayaw ko. Lahat kasi ng hula sa barahan ni Lola Cora nagkakatotoo. Siya din ang humula na mamamatay ang anak namin. Kaya lahat ginawa namin para maprotektahan si Thea. Pero kinuha pa rin siya sa amin. Sa nagdaang panahon na pagtanto namin ni Earl baka hanggang dun na lang talaga ang anak namin. Kahit nahulaan ng lola ko ang mangyayari, hindi pa rin namin mapipigilan ng mangyayari. Lalim ng iniisip mo Ikaw pala, Matt. Ang aga mo yata, kasama ba ang kuya mo? Naiwan pa siya sa bukid. Nauna na akong umuwi dahil masakit na ang ulo ko sa sobrang init At saka wala rin kasi akong tulog kagabi. Ganun ba? May gamot dyan sa ulo. Kunin mo na lang sa cabinet. Lagi kasi kami may stock ng gamot dahil malimit din sumakit ang ulo ng kapatid mo. Sige, mamaya iinom ako kapag di pa rin nawala ang pananakit. Siya nga pala, nakasalubong ka na naman ang aling Cora mo habang naglalakad ako pa uwi. Bakit ganun yung makatingin sa akin? Parang binabasa ang kaloob-looban ko. Ganun talaga yung si Lola Cora tumingin pero mabait naman yun. Alam mo ba na magaling siyang manghula gamit ang barahan niya? Hindi ako naniniwala sa hula-hula na yan. Kaya nga hula Tsambaan kung magkakatotoo. Alam mo bang nahulaan ni Lola ang mangyayari sa anak namin? Baka naman nagkataon lang. Marami pa siyang nahulaan na nagkatotoo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin ako naniniwala sa ganyan. Hindi naman kita pinipilit Tumitindi lalong sakit ang ulo ko. Mabuti pa inuman ko na to ng gamot. Tsaka ako iidlip sandali. Sa sakit lang pala ng ulo ka titiklop. Akala ko pa naman, ang sigang katulad mo walang kinatatakutan. Manong nakakatawa. Hindi birong sakit ang ulo. Oo na, huwag ka na magalit. Diyan ka na nga. Hindi na talaga siya magbabago pa. Ang daling magalit, kaya siguro napapaaway palagi. Sa hapunan hindi sumabay si Mateo sa pagkain namin. Nang silipin ng asawa ko sa kanyang silid, mahimbing na daw natutulog. Hindi ko na rin binanggit na napikon sa akin ng kapatid niya. Baka mamaya pag-awayan pa nila.
Hindi ko alam kung tatagal pa sa bukid si Mateo. Parang sakit lang ng ulo, dumadaing na siya eh. Pero okay lang sa kanya ang makipagbugbugan. Mas marami pa nga siyang pahinga kaysa trabaho. Kung sakali na magpapaalam siya na ayaw na niya sa bukid, hindi ko naman siya pipigilan. At siya nga pala, nakausap ko kanya si Lola Cora. Hindi maganda ang hula niya kay Mateo. Alam mo naman yun, bihira lang magbasa pero lagi nagkakatotoo ang hula niya sa kanyang baraha. Ano naman ang sinabi niya sa kapatid ko? Sabi niya, may kapahamakan daw na naghihintay sa kapatid mo. Ang ugali niya ang magpapahamak sa kanya. Alam mong si Mateo na lang ang pamilya ko. Hindi ko hahayaan na pati siya mawala sa akin. Mabuti siguro kung hindi mawawala sa paningin mo ang kapatid mo. Hindi ko talaga siya lulubayan ng tingin. Bahala na kung magalit siya sa akin. Bumalik na rin pala ang pamilya ni Val sa lugar natin. Hindi ko alam kung may kinalaman sila sa pwedeng mangyari sa kapatid mo eh. Alam mo naman ang pamilyang yon. May usap-usapan na gumagamit sila ng salamangkang itim. Hindi naman siguro magkukrus sa mga landas nila ng kapatid ko. Sana nga. Kanina pa nga ako nag-aalala mula na sabihin yun sa akin ni Lola Cora. Manalig tayo sa mas makapangyarihan sa lahat. Hindi niya hahayaan na magtagumpay ang kasamaan sa lugar na ito. Oo, sinabi ko lang naman sa'yo ang mga sinabi ni Lola. Saktong 2 linggo mayaw na sa trabaho sa bukid si Mateo. Marami siyang dinahilan sa asawa ko. Hindi naman kumbinsido si Earl sa mga sinabi ng kapatid niya. Hindi ka pwedeng tumigil sa pagtatrabaho sa bukid. Hindi pa sapat ang 2 linggo para makabayad ka sa akin. Sa hindi ko na kaya Bakit mo ako pipigilan? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Hindi pa nga sapat para mabayaran mo ko. Wala akong pakialam kung sapat na o hindi. Basta aalis na ako. Alam mo na hindi ako pambukid. Nag-iinarte ka na naman kasi sa trabaho. Akala mo naman may tinapos ka para mamili ng papasukan trabaho. Pareho lang naman tayo walang tinapos. Kaya nga nagtsatsaga ka lang sa bukid Ibahin mo ako. Kahit wala akong tinapos, hindi ako magtsatsaga magbilad maghapon sa ilalim ng init ng araw. Makapagsalita ka. Akala mo nakakapagtyaga ka sa ibang trabaho. Oh, saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Huwag mo nga akong hawakan. Hindi mo na ako mapipigilan pa. Ayoko na magtrabaho sa bukid. Baka nakakalimutan mo kung saan ka nakatira. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin. Sabi na nga isusumbot mo ang pagtira ko dito sa bahay niyo. Sumusobra ka na kasi. Ginagawa mo na lang kaming tau-tauhan sa bahay na ito. Kahit tingin mo nakabukod yung kwarto mo, huwag mong kalilimutan. Dito ka pa rin kumakain sa bahay namin. Sige, isumbat mo lahat. Huwag mo rin sanang kalimutan. Hindi ko ginustong mapunta sa lugar na ito. Ikaw ang naghanap sa akin. Kung ganyan na lang lagi ang pinapakita mong ugali, malapit ko na yung pagsisihan. Kung may iba lang ako mapupuntahan, aalis na ako sa bahay mo. Sanay naman ako na wala ka sa tabi ko Kaya ba mas gusto mong kasama ang mga kaibigan mo kaysa sa akin? Dahil sabi mo nga, nasanay ka na naman na hindi tayo magkasama. Kung magdadrama ka na naman, mabuti pang umalis na lang ako. Imbis na ayusin mo ang problema natin, mas gusto mo pa rin magliwaliw kasamang ibang tao. Tapos uuwi ka ng lasing. Kesa naman lagi ako dito sa bahay at nagtatalo lang tayo. Diyan ka na nga. Kinakausap pa kita. Huwag mo akong tatalikuran. Bitiwan mo ako. Hindi mo ako mapipigilan. Kung gusto mo magsuntukan na lang tayo o ano? Ang yabang mo talaga. Hindi mo rin naman pala kaya Kung hindi mo ko kayang irespeto bilang kuya mo, baka nga ako na mismo mag-ahamon sa'yo ng suntukan. Puro ka lang naman salita Kulang ka naman sa gawa. Ba't talagang... Balak pa sanang sundan ni Earl ang kapatid pero mahigpit kong pinigilan ng braso niya at saka umiling. Dismayado naman ang asawa ko sa ginawa ng kapatid niya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kay Mateo. Lahat namang ginagawa ko para sa kabutihan niya. Hayaan na lang siguro natin siya sa gusto niyang gawin. Kesa naman sa lagi kayo nagkatalong dalawa. Kapatid ka lang naman niya at hindi ama.
Kung sakaling mapahamak siya dahil sa katigasan ng ulo niya, hindi maaari na tayong sisihin niya. Nangako kasi ako sa mga magulang namin. Naaalagaan ko ang kapatid ko sa abot ng aking makakaya. Maiintindihan ka naman nila kung sakali Tama ka nga siguro. Mabuti pang hayaan ko na lang siyang gawin kung anong gusto niya. Basta dito pa rin siya uuwi sa bahay natin. Mas gusto ko yun kaysa nasa ibang lugar siya. Mula bukas, ako na ulit ang magiging kasakasama mo sa bukid. Mapapadali na naman ang trabaho ko. Nung siya kasi ang kasama ko, nadagdagan lang ang trabaho ko dahil lagi siyang hinahanap ng mga mata ko. Iyon pala, nasa ilalim ng puno at natutulog. Ganun na ba talaga ang ugali niya mula nung bata kayo? Oo, mas lumala lang nung hindi na kami nagkita. Kung ganun, isang himala na lang pala ang makakapagbago sa kanya. Ganun na nga siguro. Tumatanda ka na tuloy tignan sa konsumisyon mo sa kanya Ang bukid na lang muna ang iisipin ko ngayon. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Malapit na ang piyesta dito sa atin. Oo nga. Ang bilis talaga ng mga araw kapag maraming ginagawa. Ipagdasal natin si Mateo at ang mga kaibigan niya para magbago na. Oo, sige, maganda nga yan. Maiwan na muna kita rito. May gagawin lang ako sandali. Nang mga sandaling yun, abala naman si Mateo at ang mga kaibigan niya. Kasalukuyan silang nasa gubat at nanghuhuli ng baboy ramo. May kanya-kanya silang dalang mga sibat at palaso. Naghiwa-hiwalay sila para mas mabilis ang kanilang paghahanap. Nakarinig siya ng mga kaluskos sa likod. Agad niyang inilabas ang palaso at saka pinuntirya ang inaakalang hayop. Pero ganun na lang ang sindak niya nang makita ang isang bata na nakahandusay sa lupa. Bata? Tinamaan ko yung bata. Naku, hindi ko sinasadya. Anong gagawin ko? Walang dapat makaalam nito. Bakit kasi hindi ko tinitignan Nagpalingalinga pa si Mateo at natanaw niya sa malayo ang tatlong kasama. Nilapitan niya ang mga yun at saka niyaya nang umuwi. Nagdahilan na lang siya na masama ang pakiramdam. Ilang araw ko nang napansin na parang balisa si Mateo. Hindi rin siya lumalabas ang silid niya. Talaga? Hindi ko napapansin Akala ko maaga lang siyang umuwi. Kahapon nga, pinuntahan siya ng mga kaibigan niya Himalang tumanggi siya. Hindi pa nga natin siya na ipagdadasal. Mukhang unti-unti nang nagbabago si Mateo. Baka kamo may problema na naman kaya hindi lumalabas ng bahay. Sa tingin mo, may ginawa na naman sila ng mga kaibigan niya? Hindi ko alam. Wala naman kasi nagpupunta dito para magreklamo Tatanungin ko siya mamaya kung anong problema niya. Baka mamaya mag-away na naman kayo ha? Tatanungin ko lang naman siya Kung wala siyang ginagawang masama, hindi niya kailangang magalit. Ewan ko ba, masama ang kutob ko Nasanay ka lang kasi na laging wala si Mateo. Ngayong nandito siya, iniisip mo na mayroong problema na naman. Paano kung may nagawa na naman ng kapatid mo at nagtatago lang dito sa bahay? Kaya nga kakausapin ko. Buti kung umamin yung kapatid mo. Kung sakaling hindi siya magsabi ng totoo, malalaman din naman natin at sigurado na meron ditong pupunta. Hindi na lang ako umimik. Iba kasi talaga ang kutob ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaba. Kinausap nga ni Earl ang kapatid na makitang lumabas ng silid nito. May ginagawa ka ba? Ay, wala namang kuya. May kailangan ka ba? Ilang araw ka na kasing nasa bahay lang. May problema ba? Wala naman. Tinatamad lang kasi akong lumabas. Sigurado ka? Bakit ba iniisip mo na may problema ako, ha? Masama bang dito lang ako sa bahay? Nasanay lang kasi ako na lagi kang wala. Gusto ko lang naman makatulong kung meron kang pinagdadaanan. Kung meron man, wala ka na ron. Huwag kang mayabang. Siguradong ako pa rin naman ang tutulong sa'yo. Oras na magkaroon ka na naman ng problema. Kung sakali man na magkaroon ako ng problema, hindi na ako lalapit pa sa'yo.
Mahirap nang masumbatan mo na naman ako. Babaan mo kasi ang pride mo. Hindi mo naman talaga kayang harapin mag-isa ang problema mo eh. Oo na, lagi ka namang tama eh. Bakit ba nagagalit ka na naman? Nananahimik kasi ako. Bigla ka na lang lalapit at magtatanong. Tatatlo na lang kasi tayo dito sa bahay, hindi pa tayo mag-uusap? Hindi naman kasi tayo nag-uusap eh. Nagtatalo tayo madalas. Sige na, iiwan na kitang mag-isa. Gusto ko lang namang malaman kung may problema ka na naman. Wala akong problema. Kung meron man, hindi na kita aabalahin pa. Minabuti namin na hindi na lang usisain pa ang bayaw ko. Mas natutuwa nga ngayon ang asawa ko dahil lagi lang nasa bahay ang kapatid niya at hindi nakikipagbarkada. May pagkakataon pa rin naman na umiinom si Mateo. Pero hindi na inaabot ng umaga sa labas. 3 araw na lang ay piyesta na, kaya abala na ang mga tao sa paghahanda. Dahil may trabaho pang dapat gawin si Earl, ako na lang muna ang nag-aasikaso sa mga dapat ihahanda. Lola Cora, napadalaw po kayo. Marami kayatang ginagawa ngayon na. Hindi ba ako nakakaabala sa iyo? Ay, hindi naman po. Inaayos ko lang po yung gagamitin sa piyesta. May sadya po ba kayo? Alam mo bang galing si Mirna ni Val sa bahay ko kahapon? Gusto niya magpahula sa akin pero tumanggi ako. Ano naman po ang gusto niyang pahulaan sa inyo? Kasalukuyan daw nasa ospital ang anak niyang babae. Natagpuan ng dalagitan niyang anak sa gubat na sugatan. Gusto niyang malaman kung sino ang nanakit sa anak. Bakit hindi po yata nabalita ang tungkol sa nangyari sa anak niya dito sa atin? Sadya talaga siguro nilang inilihim para hindi mabulabog ang taong gumawa nun sa bata. Hinala niya yung mga nangangahoy o di kaya mga ngaso. Kaya siya lumapit para makumpirma kung tama ba ang hinala niya. Dapat lumapit sila sa kapitan natin o sa mga pulis para maimbestigahan na nangyari. Kilala ko ang pamilyang yon. Hindi nila kinikilala ang batas ng tao. Ano kasi ang ginagawa ng anak nila sa gubat? Hindi ba nila alam na delikado? Lupa na nila ang katabi ng gubat. Natagpuan ng anak niya sa lupang pag-aari nila. Ibig sabihin, naligaw doon ang taong gumawa nun. Dapat po siguro hinulaan nyo na lang para malaman natin kung sino ang may gawa nun sa anak niya. Nakakaawa din po kasi. Hindi ko maaaring gawin yon. Bakit naman po? Humihina na po ba ang galing ninyo sa panguhula? Dahil ang taong gumawa nun sa anak niya, malapit sa inyong mag-asawa. Sino po ang taong yun? Si Mateo ang tinutukoy kong gumawa nun sa bata. Ano po? Si Mateo? Paano po yun nangyari? Hindi naman po siya pumunta sa gubat. Basta gulero lang po yun at mahilig uminom pero hindi nun magagawang manakit ng bata. Baka aksidente lang ang nangyari. Hindi niya sinasadya na mapana ang dalagita. Kailan daw po ba nangyari yun? Mahigit 1 linggo na ang nakakalipas. Alam mo bang kinailangan putulin ang braso ng anak niya? Matindi kasi ang naging pinsala ng impeksyon. Kaya siguro laging balisa si Mateo. Nagkukulong lang din po siya nun sa kwarto niya. Baka binabagabag siya sa ginawa niya. Kausapin mo siya. Hindi dapat malaman ng pamilya ni Val na ang bayaw mo ang nasa likod ng nangyari sa dalagita. Kilala mo ang pamilyang yon kung gaano katindi magalit. Opo, sasabihin ko rin po ito kay Earl. Noon pa alam ko ng problema ang hatid ng bayaw mo dito sa atin. Isang malaking pagkakamali na inuwi siya dito ng asawa mo. Nakikinikinita ko na nga po yan dati pa. Kaya alam po hindi ko naman pwedeng kontrahin ang pagpapatira niya dito sa kapatid niya. Kaisa-isa lang po niya yung kapatid. Inaalala ko baka bumalik na naman si Mirna para magpahula. Kahit sinabi ko nang hindi ko siya matutulungan. Bigla tuloy sumakit ang ulo ko. Kailangan na po siguro umalis dito ni Mateo. Bahala siya kung saan siya pupunta.
Ito na siguro ang sinasabi ng baraha ko tungkol sa kanya. Maling pamilya ang binangga niya. Sakit talaga siya sa ulo. Pati ako mauubos na ng pasensya sa kanya. Buong araw akong hindi mapakali. Pagka-uwi ni Earl, agad ko siyang kinausap tungkol sa mga sinabi ni Lola Cora. Kahit ang asawa ko labis na nagulat at nag-alala sa pwedeng mangyari. Sakit talaga sa ulo ang kapatid mo. Sana nga, hindi mo na lang siya isinama dito. Pati pamilya ko pwedeng madamay dahil sa ginawa niya eh. Kakausapin ko siya kapag dumating siya. Wala namang mangyayari kung kakausapin mo lang siya. Di naman nakikinig ang kapatid mo sa'yo. Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng hindi siya makikinig sa akin. Isang malaking kasalanan ang ginawa niya at tinakbuhan pa talaga niya. Kailangan niyang harapin ang ginawa niya. Ano ang gagawin mo? Isusuko siya sa mga polis, ha? Hindi naniniwala ang pamilyang yun sa batas. Oras na malaman nila na kapatid mong gumawa sa dalagitang yon, gaganti sila sa pinakamasakit na paraan. Ano ang gagawin ko? Sa kanila ko isuko ang kapatid ko? Yun lang ang tanging paraan para hindi tayo madamay sa ginawa ng kapatid mo. Hindi ko gagawin yun! Kapatid kong pinag-uusapan dito, hindi isang bagay lang. Kilala ang kapatid mo sa pagiging barumbado sa lugar natin. Hindi magtatagal, malalaman din ng pamilyang yon na si Mateo ang hinahanap nila. Gumising ka nga, hindi mo mapoprotektahan ng kapatid mo. Kahit na, hindi ko pa rin magagawang isuko ang kapatid ko sa kanila. Para namang hindi mo kilala ang pamilyang yun. Habang nandito ang kapatid mo, hindi tayo matatahimik. Puro kamalasan lang ang iaakyat niya sa bahay natin. Kahit anong sabihin mo, hindi ko tatalikuran ng kapatid ko. Ganito na lang, mamili ka sa amin ng kapatid mo. Ako o siya? Sino ang mas matimbang sa aming dalawa? Huwag mo namang gawin sa akin to. Pareho ko kayong mahal ng kapatid ko. Wala akong pipiliin sa inyo. Kailangan mo mamili. Dahil kung hindi mo paaalisin ng kapatid mo dito, ipapaalam ko kina Itay at sa iba pa namin kamag-anak kung anong ginawa niya para sila na gumawa ng aksyon. Huwag mo namang gawin yan. Maawa ka naman sa kapatid ko. Bigyan naman natin siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang totoong nangyari. Bakit? Siya ba naawa sa dalagita? Imbis na tulungan niya, iniwan pa niya sa gitna ng gubat. Ang alam lang ng kapatid mo makipag-away pero takot sa responsibilidad. Binibigyan kita hanggang makatapos ang piyesta. Dahil kung hindi, ako na mismo ang kikilos. Tessa naman, baka may iba pa tayong paraan na maisip. Hindi lang yan ang solusyon. Wala nang ibang paraan. Harapin na lang ng kapatid mo ang kasalanan niya. Isipin naman niya ang ginawa niya. Hayaan na napapala niya sa pakikipagbarkada sa mga taong yon. Hindi ko kayang gawin yun sa kapatid ko. Pasensya na. Kung ganon, hindi mo ako mahal. Kakalimutan mo ang pamilyang binuo mo ng dahil sa kapatid mo. Huwag mo sanang kalimutan, ako ang naging karamay mo sa lahat ng oras. Habang ang kapatid mo, kung nasa ang lupalop ng mundo naroon, huwag mo sanang itapon na lang basta ang pinagsamahan natin. Ikaw ang pumipilit na gawin yan. Wala na akong magagawa pa. Mabuti sana kung balang araw tumanaw na utang na loob ang kapatid mo sa'yo pagkatapos ng sakripisyong gagawin mo. Tumango lang si Earl. Hindi ko napigilan ng maluha dahil alam kong hindi magbabago pa ang isip niya. Kapatid niya ang pipiliin niya imbis na ako. Dumating naman bigla ang kapatid niya na nagtataka ang itsura. Matalim ko lang siyang tinitigan bago ako tumalikod. Lumabas muna ako ng bahay para makasagap ng hangin. Para kasing sasabog ang dibdib ko dahil sa sama ng loob. Ito ang naging matindi naming pagtatalo mula nung magsama kaming dalawa. Ano bang pinagtalunan nyo? Dahil sa'yo, kaya kami nagtalo ni Tessa. Ha? Ano naman ang kinalaman ko? Kararating ko lang Di ba tinanong kita kung may problema ka? Ilang beses mong pinagkaila. Hindi kita maintindihan, kuya. Hinahanap ka na ng dalagitang napana mo sa gubat. Huwag mo nang tangkain na magsinungaling. Kuya, hindi ko naman sinasadya yun . Akala ko kasi baboy ramo,
Hindi ko naman sinasadya na yung batang tamaan ko. Baboy ramo? Sino naman ang nagsabi sa'yo na may baboy ramo sa gubat? Ang mga kaibigan mo ba? Ang bobo mo talaga para maniwala sa kanila. Walang ganong hayop na gumagala sa gubat. Nakonsensya naman ako at binalikan ko yung bata pero wala na siya ron eh. Kaya nga ilang araw na ako nandito para hintayin na merong humuli sa akin. Handa naman akong pagbayaran yung ginawa ko. Sa tingin mo kaya ganong kadali? Kapag sumuko ka, matatapos na ang problema? Hindi mo kilala yung pamilya ng dalagita. Sorry kuya, kung binigyan na naman kita ng problema. Ngayon mismo pupunta na ako sa pulis para sumuko. Ayoko na maging problema niyo ko ni Ate Tessa. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi pangkaraniwan ng pamilya ng dalagitang yun. Hindi sila naniniwala sa batas. Sila mismo ang uusig sa'yo. Sino bang pamilyang yun? Kilala ang pamilya nila na may kaalaman sa lahat ng uri ng kulam at barang. Walang makakatalo sa kapangyarihan nilang itim. May bulong-bulungan pa sa lugar na ito na meron daw silang tinatag na samahan. Mga kasabi sa kultong pamilya ng dalagita? Anong gagawin ko kuya? Anong gagawin nila sa akin? Kaya hindi nila dapat malaman na ikaw ang taong hinahanap nila. Dahil kung hindi, pati pamilya ng asawa ko madadamay sa galit at paghihiganti nila. Punta ko kaya sila at hihingi ako ng kapatawaran. Hindi sila nagpapatawad. Kaya huwag kang gumawa na naman ng katangahan. Mula ngayon, ako na magdidesisyon para sa'yo. Wala kang ibang pakikinggan kundi ako. Iwasan mo na mga kaibigan mo. Alam ba nilang ginawa mo? Hindi, wala akong pinagsabihin na kahit sino. Natatakot nga kasi ako na mayroong makaalam. Mabuti naman kung ganon. Kuya, ayoko madamay ka pa. Aalis na lang ako at magpapakalayo-layo. Tayong dalawa ang aalis. Hindi kita hahayaan na mag-isa mong harapin ang problema. Pero kuya, Huwag ka na makipagtalo. Sumunod ka na lang sa akin. Nang mga sumunod na araw, nagtatalo na naman kami mag-asawa. Hindi ko kasi makumbinsi si Earl na isuko nilang sa pamilya ni Val ang kapatid niya. Hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Kaya huwag mo nang ipilit pa. Kung gusto mong sabihin sa pamilya mo, gawin mo. Kung hindi mo babaguhin ang desisyon mo, gagawin ko talaga yan. Aalis na kami dito ng kapatid ko bukas. Ano? Itatapat mo pa talagang piyesta? Hindi na rin naman magbabago ang isip ko eh. Bakit ko pa hihintayin ng palugit mo? Ako ang maraming sinakripisyo sa pagsasama natin. Karamay mo ko sa hirap at ginhawa. Yang kapatid mo, kailan mo lang nakasama tapos sa huli siya pa rin ang pipiliin mo? Mahal ko kayo pareho. Hindi porke sasamahan ko ang kapatid ko. Siya na ang pinili ko. Gusto ko lang siyang makasama. Alam ko naman na oras na malaman ng pamilyang yon na si Mateo ang hinahanap nila. Sa tingin mo, bubuhayin pa nila ang kapatid ko. Ngayon pa lang, tinatanggap ko na ang kapalaran niya. Pero gabi-gabi kong pinagdarasal na sana magkaroon ng himala. Sana lang. Sana isa lang itong panaginip. Sana bumalik tayo sa dati nung hindi mo pa natatagbuan ang kapatid mo. Patawarin mo ko kung iiwang kita ng dahil sa kapatid ko. Alam ko na hindi ka pababayaan ng pamilya mo. Nandyan lang sila para sa'yo. Samantalang ang kapatid ko, ako lang ang karamay niya. Tanging ako na lang ang pamilya niya. Sige, hindi na kita pipigilan. Bahala ka na sa buhay mo. Sana lang, huwag mong pagsisihan ang gagawin mo. Ate Tessa, patawarin mo sana ako. Ano? Masaya ka na sa ginawa mo sa pagsasama namin ng kuya mo? Dahil sa'yo, iiwan niya ako. Hindi ko naman sinasadyang pangyayari. Hindi ko to kagustuhan. Puro ka na lang hindi sinasadya. Ayaw mo kasing makinig sa amin. Ilang beses ka nang pinapaiwas sa mga kaibigan mo pero ang tigas na ulo mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga ginawa ko.
Magsisi ka man ngayon, huli na ang lahat. Pati kami, idadamay mo pa sa galit ng pamilyang yon. Kaya tama lang na ikaw lang ang magsakripisyo. Tama na yan, Tessa. Hindi magsasakripisyo ang kapatid ko. Pareho kayo makasarili. Tama lang na magsama kayo. Sa labas, abala na ang lahat para sa piyesta bukas. Bukod tanging sa bahay lang ang walang ginagawa. Pumunta na lang ako sa bahay ni Lola Cora. Gusto ko kasing maglabas ng saloobin. Hindi ko talaga makumbinsi si Earl. Bukas na po sila aalis. Tama lang naman ang desisyon ng asawa mo. Nailayo na lang sa lugar natin ang kapatid niya. Paano naman po ako? Basta na lang ba niya akong babaliwalain? Hindi naman siguro yun ang intention niya. Hindi ka pwede makipagkompetensya dahil kapatid niya yon. Ibig mo bang sabihin, sang-ayon kayo sa gagawin niya? Oo, iha. Dahil hindi tama na ipagkanulo mo ang isang tao na alam mo ang magiging kahihinatnan. Naguguluhan po ako, Lola. Nauunawaan kita. Gusto mo lang naman protektahan ng pamilya mo kaya naiisip mo na tama lang na ang bayaw mo ang magsakripisyo. Hindi tama yun. Dadalhin mo rin sa iyong konsensya ang bagay na yun. Hindi ko alam na nagiging masama na pala ako dahil sa gagawin ko. Salamat, Lola. Kahit paano naliwanagan ang pag-iisip ko. Nabubulag na kasi ako ng galit sa bayaw ko. Alam mo, kapag nalilito ka sa dapat mong gawin, nandito lang ako para magbigay ng payo. Mabuti pa nga kayo eh. Hindi niyo naman talaga kilala si Mateo pero hindi niyo sinabi kay Mirna ang nalalaman ninyo. Wala talaga akong balak sabihin. Matanda na ako. Wala na akong dapat pang katakutan kahit pagbantaan pa niya ang buhay ko. Tinatakot po ba kayo ng babaeng yun? Bumalik siya dito sa bahay ko. Pinipilit ako na magsabi ng totoo. Pero wala siyang mapapala sa akin. Mapapagod lang siya sa pagpunta rito. Wala akong balak tulungan ng mga taong panig sa kadiliman. Nakakabilib po ang tapang ninyo, Lola. Naisip ko tuloy na huwag nang paalisin si Mateo. Sama-sama na lang namin harapin ang problemang ginawa niya. Pwede nating subukan ng lahat ng paraan para mapatawad ng pamilyang yon ang bayaw mo. Yun lamang walang kasiguraduhan. Kahit papaano po susubukan natin. Ayoko po talaga kasing maihiwalay sa asawa ko. Baka matagal pa bago kami magkita o hindi na kami magkita kahit kailan. Kahit ano pang maging desisyon mo, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat, Lola. Uuwi po muna ako para sabihin kay Earl na huwag na silang umalis. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan ng buong bahay. Makailang beses ko din tinawag ang asawa ko. Pero walang tugon dito. Inakala ko na baka nag-uusap sila ng kapatid. Kaya pinuntahan ko sila sa silid nito pero wala rin sila doon. Hanggang makita ko sa mesang kainan ng isang sulat. Matapos ko yung mabasa, napahagulgol na lang ako. Bakit umalis kayo kaagad? Earl, hindi ko gusto umalis pa kayo. Sama-sama na lang sana nating haharapin ang problema. Kasalanan ko kung bakit kayo umalis. Araw ng piyesta. Nagsasaya ang mga tao sa labas samantalang sarado ang buong bahay. Nagkulong lang ako at maghapon na umiyak. Wala rin akong hinarap ni isa sa pamilya ko. Pagkatapos ng isang linggo, hindi ko inaasahan ng panauhin na dumating sa bahay. Mrs. Nival, ano po ang ginagawa ninyo dito? Hinahanap ko ang bayaw mo. Nandito ba siya? Ang totoo po niyan sabay po silang umalis. Yung asawa mong si Earl. Kung itatanong po ninyo kung kailan sila babalik, hindi ko po alam. Umalis po kasi sila nang hindi nagpapaalam. Tinakasan nila ang krimen na ginawa ng bayaw mo. Huwag ka nang magkaila pa. Alam ko na si Mateo ang taong hinahanap namin.
Kaya pala ayaw magsalita ng lola Cora mo. Malapit sa kanya ang taong hinahanap ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo na po si Mateo. Nagsisisi na po siya sa nagawa niya. Hindi naman po niya yun sinasadya. Kung totoo nagsisisi na siya sa ginawa niya, sana hindi siya tumakas. Dapat hinarap niya kami. Iyon ang gusto niyang gawin pero ayaw po ni Earl. Alam niya po kasi ang mangyayari sa kapatid niya kung susuko siya sa inyo. Sa akala ba ng asawa mo sa pagtakas nila, hindi na sila maaabot ng galit ko? Kahit saan sila magtago, mahahanap ko ang kapatid niya at pagbabayarin ko sa ginawa nito sa anak ko. Nagmamakaawa naman po ako sa inyo. Huwag niyo na pong ituloy ang binabalak ninyo. Hilingin niyo po kung anong gusto ninyo at ibibigay namin sa inyo. Ang gusto ko ay ang buhay ng bayaw mo. Yun lang. Maawa na po kayo. Bigyan niyo po siya ng isa pang pagkakataon. Bakit? Yung anak ko ba binigyan niya ng pagkakataon? Hindi rin, di ba? Bakit ako maaawa sa kanya? Kung kilala mo talaga ako, alam mong walang puwang sa akin ng awa. Buhay naman po ang anak ninyo. Buhay nga siya pero wala naman siyang braso. Paano niya haharapin ang buhay niya? Hindi na siya normal. Dahil yun sa bayaw mo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Luluhod po ako kung kinakailangan. Kahit lumuhod ka pa, hindi na magbabagong isip ko. Isang matinding ganti ang gagawin ko sa Mateo na yon. Pagsisisihan niya kung bakit pa siya tumungtong sa lugar natin. Mrs. Neval, pakiusap po. Nang mga oras na yun, ilang araw pa lang nakakabalik sa dati nilang lugar ang magkapatid, puro alak na naman ang inatupag ni Mateo. Talaga bang wala ng pagbabago sa'yo, ha? Hanggang dito ba naman alak pa rin ang inaatupag mo? Hanggang dito ba naman wala ka nang gagawin kundi ang maner mo, na? Nagpapakasaya lang naman ako eh. Imbis na tinutulungan mo ko na humanap ng solusyon sa problema, puro inom na lang ang ginagawa mo. Tanggapin na lang natin ang katotohanan na wala nang solusyon sa problema na ginawa ko. Hayaan mo na lang ako magpakasaya. Kapag umiinom ako, nakakalimutan ko sandali ang mangyayari sa akin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Wala pa namang nangyayari sa'yo eh. Hindi ibig sabihin nun na wala nang mangyayari sa akin. Pinagtanong-tanong ko nga sa mga taga rito kung may lunas baka ako ang barang. Isa lang ang tanging sagot nila. Wala raw. Yun na rin sigurong kabayaran sa mga nagawa kong mali noon. Napakamahal na kabayaran. Naisip ko na bumalik na sa atin. Ako makikipag-usap sa pamilya nung dalagita. Lahat gagawin ko para mapatawad ka lang nila. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Lahat talaga gagawin mo para sa akin, ha? Ayokong mamatay ka. Ikaw na lang ang pamilya ko. Napakaswerte ko naman sa'yo. Ikaw lang ang minala sa pagkakaroon ng kapatid na tulad ko. Hindi ako malas sa'yo. Kahit sa susunod na buhay natin, ikaw pa rin ang pipiliin kong maging kapatid. Ako rin, kuya. Ikaw lang ang gusto ko maging kapatid. Sa totoo lang, nagpapanggap lang naman akong matapang eh. Pero natatakot akong mamatay. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Gusto ko pa magbagong buhay at hanapin ang mag-ina ko. Gusto kong patunayan na kaya kong maging mabuting asawa at ama. Maghahanap tayo ng magaling na manggagamot na pwedeng makatulong sa'yo. Salamat, kuya. Huwag mo akong iiwan, ha. Natatakot ako mag-isa eh. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Nang gabing yun, inaapoy ng lagnat si Mateo. Hindi rin tumatalab ang gamot na pinapainom ng asawa ko sa kanya. Nagpatawag na lang ng albularyo si Earl. May palagay kasi siya na yun na ang umpisa ng barang sa kapatid niya. Anong nararamdaman mo?
Maliban sa masakit ang ulo ko na parang minamartilyo, pakiramdam ko rin sobrang sakit ang tiyan ko. Parang may humahalukay sa loob. May gusto ka bang kainin? Hindi ako nagugutom. Pilitin mo, kahit na konti lang. Kailangan mo magpalakas. Nararamdaman ko na hindi na rin ako magtatagal. May hihilingin sana ako sa'yo. Pwede mo bang ibigay ang sulat ko sa mag-ina ko? Oo naman, ibibigay ko yun sa kanila. Yung pagsasama ulit natin ng pinakamasayang sandali sa buhay ko. Nung dinala mo ako sa lugar nyo, doon ako nakaramdam ng kapayapaan. Gusto ko sanang doon mamatay. Hindi ka pa mamamatay. Matagal pa tayong magsasama. Huwag na natin lukuhin ang isa't isa, kuya. Alam mong doon na ako papunta. Iuuwi kita sa bahay. Doon na lang kita aalagaan. Bukas na bukas din uuwi kita. Basta kumain ka ngayon para may lakas ka bukas. Sige, pipilitin ko para sa'yo. Tinapat na rin ng albularyo si Earl na kahit siya walang kakayanan na mapagaling ang kapatid niya. Mabagsik di umano mang babarang na gumawa nung kay Mateo. Hindi rin daw nakikipag-usap ang taong yun para malaman ang gustong kapalit ng pagbawi ng sumpa. Tanging kamatayan na lang ang makapagpapalaya sa bayaw ko. Ibigay na lang daw lahat ng kahilingan bago malagutan ng hininga. Earl, mabuti naman bumalik ka. Ipinagdarasal ko talaga ang sandaling ito. Hiniling ng kapatid ko na dito mamatay. Kaya inuwi ko siya rito. Patawarin niyo ako ha sa mga binitiwan kong salita. Kumusta na siya? Madalas siya natutulog. Mabuti na rin yun kasi kapag gising siya, humihiyaw siya sa matinding sakit. Ipapasok ko muna siya sa silid niya. Ano nangyari sa balat niya? Bakit bukol-bukol? Sabi ng albularyong tumitingin sa kanya, pinamamahayan ng iba't ibang insekto ang katawan niya. Alam mo bang ilang araw pagkatapos ninyong umalis, pumunta dito si Myrna. Hinahanap kayo. Ilang beses ko siyang pinakiusapan pero hindi talaga siya natinag. Pinuntahan rin namin siya sa kanila pero hindi siya humaharap sa amin ni Lola Cora. Susubukan kong humingi ng kapatawaran sa kanya. Lahat ng sabihin niya, gagawin ko. Gusto ko pa makasama ang kapatid ko. Sasamahan kita at tutulong din ako sa pag-aalaga kay Mateo. Gusto kong makabawi sa mga hindi ko magandang nasabi sa kanya. Siguradong matutuwa ang kapatid ko. Nahihiya nga din siya sa'yo eh. Gusto rin niya makahingi ng tawad sa'yo. Ngayon lang niya kasi napagtanto ang mga maling nagawa niya noon. Gusto kong malaman mo na ako pa rin ang asawa mo na handang damayan ka sa lahat ng oras. Salamat. Tama pala ang desisyon kong bumalik dito. Sa ilang linggong hindi namin pagkikita, ang laki na agad ng ibinagsak ng katawan ng asawa ko. Masaya na rin ako na bumalik sila dito sa bahay. Maaasikaso ko na ulit siya. Gabi na nun nang magising si Mateo. Wala na siyang ginawa kundi sumigaw sa matinding sakit. Patayin niyo na ako! Hirap na ako! Huwag mo na akong pahirapan pa. Tapusin mo na ang buhay ko. Hindi ko na kaya. Kuya! Maawa ka. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Patawarin mo ako, Matt. Hindi ko kayang gawin. Huwag ka mawala ng pag-asa. Manalig at magtiwala ka lang. Gagaling ka rin. Hindi na ako gagaling. Mamamatay na ako. Maawa ka sa akin, kuya. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Hindi ko kaya. Kuya! Huwag mo akong talikuran. Bumalik ka rito. Nasa labas lang ako ng pinto at umiiyak.
Nang lumabas si Earl, agad siyang yumakap sa akin. Habang patuloy sa pagluha. Si Mateo naman walang tigil sa pagsigaw. Hindi ko kayang gawin ang pinagagawa ni Mateo sa akin. Hindi ko rin kaya makita siya sa ganyang kalagayan pero kasalanan pa rin ang gusto niyang mangyari. Kahit gusto ko pa siyang makasama, parang gusto ko na lang din siyang mawala. Parang dinudurog ang puso ko tuwing titignan ko siya. Siya nga pala, pinuntahan ulit ni na Lola Cora ang bahay ng pamilya ni Val. Nagbabaka sakali sila na madadaan sa pakiusap at mga material na bagay. Walang puso ang pamilyang yon. Kahit na anong gawin ko, hindi nila ako mapagbigyan na humarap sa kanila. Sinabi ko na handa akong sumapi sa kanila kapalit ng buhay ng kapatid ko. Pero buhay talaga ni Mateo ang gusto nila. Gusto nga ng Itay na hanapin ang altar kung saan nagsasagawa ng orasyon ng pamilyang yon pero sabi ng inay baka daw nasa loob ng bahay. Pero magbabaka sakali sila na hanapin sa gubat. Maraming salamat sa inyo ha. Ang laking tulong ng ginagawa ng pamilya mo sa aming magkapatid. Sige na, balikan mo na ang kapatid mo. Palakasin mo ang loob niya para hindi siya sumuko. Nang mga oras na yun sa gitna ng gubat, abala sa ginagawang orasyon si Mirna. Gusto niyang pahirapan palalo si Mateo. Parang musika sa akin ng mga sigaw at palahaw mo ng iyak. Dahil sa sakit at paghihirap mo, lalong lumalakas ang aking kapangyarihan. Kahit walang kapalit, magiging kasapi rin namin ang kapatid mo balang araw. Ang buong baryo na to isang araw ay susunod sa lahat ng utos ng pamilya namin. Tumitilawak na ang tandang nang tumigil sa pagsigaw si Mateo. Mahimbing na siyang natutulog ng mga oras na yun. Natanaw ko sa may bintana si Earl na kausap ng kapitbahay namin. Sumulyap pa sa akin ng babae bago tumalikod. Ano ang sabi ni Aling Lydia? Ilang gabi na raw silang hindi makatulog dahil kay Mateo. May sakit pa daw ngayon ang isa niyang apo. Pati pala sila nagrereklamo na rin. Marami na kasi sa mga kapitbahay natin na nagrereklamo eh. Nagpaliwanag na nga ako pero parang si Mateo pang sinisisi nila. Karma daw yun sa kanya. Ibang klase rin sila para magsalita pa ng ganun. Bala ko sanang ilipat na lang si Mateo sa kubo malapit sa bukid para hindi na siya makaabala sa ibang tao. Pero Earl, walang kuryente dun. Baka mahirapan naman ang kapatid mo. Kesa naman araw-araw tayong nakakatanggap ng reklamo, ilalayo ko na lang siya. Masyado naman kasing maarte ang mga kapitbahay natin. Hindi na lang lawakan ang pangunawa nila. Hindi rin natin sila pwedeng sisihin. May kanya-kanya silang gawain sa araw. Kung puyat nga naman sila, paano sila makakagawa? Kakausapin ko na lang sila kuya na tulungan ka na buhatin ang kapatid mo sa kubo. Hindi na. Kaya ko naman buhatin ang kapatid ko eh. Butot balat na lang siya ngayon dahil hindi na kumakain. Ako na lang kung gano'n ang magdadala ng mga gamit niya. Nang araw na yun inilipat namin sa kubo ang bayaw ko. Doon na rin siya dinadalaw ng mga kaibigan niya. Biglang nag-iba ang tingin ko sa mga kaibigan niya. Hindi ko kasi akalain na dadamayan nila si Mateo sa ganung sitwasyon. Bakit ka naiiyak dyan? Akala ko kasi masamang impluwensya ang mga kaibigan ni Mateo. Hindi ako makapaniwala na dadamayan nila ang kapatid mo sa sitwasyon niya ngayon. Hindi ko man lang sila nakitaan ng pandidiri sa itsura ni Mateo. Yun din ang akala ko. Hindi lang pala sila maaasahan sa away. Kahit sa pinakamatinding pagsubok, naroon sila. Ngayon, alam ko na kung bakit mas gusto silang kasama ng kapatid ko. Kung sino pa nga yung iniisip nating sakit ng ulo, sila pa yung may malawak na pangunawa. Ang mga kapitbahay natin na akala ko na maaasahan, sila pa yung hindi makaunawa sa sitwasyon natin. Natutuwa ako dahil kahit papano, ngumingiti na ang kapatid ko. Kahit ang dami niyang nararamdaman na masakit sa katawan. Okay na rin na dinala natin si Mateo dito. Mas maaliwalas ang paligid, tahimik at sariwa pa ang hangin. Makakatulong din yun sa kanya. Oo nga, natuwa na rin siya.
Gusto rin daw niyang makita ang paligid ng bukid sa huling sandali. Masama ba akong kapatid kung nawalan na ako ng pag-asa na gagaling pa siya? Sa sitwasyon niya, kahit sino naman ganun ang mararamdaman, pero wag mong ipapakita na nawawalan ka na ng pag-asa. Kahit mahirap, pinapakita ko sa kanya na lagi ako nakangiti. Tuwan-tuwa siya kapag kinakwento ko sa kanya yung panahon ng mga bata pa kami. Siya nga pala, aalis muna ako. Pupuntahan ko lang si Lola Cora. Makikibalita lang ako sa kanya. Sige, mag-iingat ka. Pakisabi na rin na salamat sa mga tulong nila. Hindi pa ako makapagpasalamat ng personal dahil hindi ko pa maiwan si Mateo. Naiintindihan naman nila yon. Nadatnan ko si Lola Cora sa bahay niya na binabasa ang mga barahan niya. Tahimik lang ako umupo sa tabi niya hanggang matapos siya. Ikinalulungkot ko. Malapit na ang huling sandali ni Mateo. Handa na po Sir Earl sa sandaling yon. Kahit nga po ako, parang yun na lang din ang gusto para matapos na ang kanyang paghihirap. Maswerte pa rin siya dahil hindi siya iniwan ng kapatid niya. Oo nga po, handa pa akong iwan alang-alang sa kanya. Nasa kubo nga rin po ang mga kaibigan niya eh. Swerte din po siya sa mga yon. Maiba nga pala ako. Humingi ng tulong ang ama mo at si Kapitan para mapaalis na ng tuluyan ng pamilya ni Val sa baryo natin. Meron kasing kasapi nila ang nagbulgar na balak nilang sakupin ang baryong to. Balak talaga nilang maghasik ng lagim sa baryo natin? Mabuti nilang natoktasan agad ng plano nila. Pakisabi rin kay Earl, pasensya na ka mo ha. Hindi namin makita ang altar. Naiintindihan naman po niya yon. Nagpapasalamat pa nga po siya sa inyo. Ipagdarasal ko na sana maging mapayapa ang paglisa ni Mateo sa mundong ito. Umuwi lang din ako sandali sa bahay namin para kumuha ng ilang gamit. Pagdating sa kubo, nadatnan ko sa labas ang magkapatid. Kalong ni Earl ang kapatid habang nakatanaw sa papalubog na araw. Kapag nakita ko sina tatay, nanay, ikukwento ko sa kanila kung paano mo ko inalagaang mabuti. Ikwento mo rin kung paano mo pinasakit ang ulo ko, ha? Tumanda ka mo ako, kakasaway sa'yo. Natatawa nga ako kapag naglalabasan ng mga litid mo eh. Kulang na lang lumuha ang mga mata mo sa galit mo sa akin. Sinasadya mo yata na galitin ako eh. Kuya, gusto ko na matulog. Ayos lang ba? Hindi ka na ba talaga mapipigilan pa? Akala ko panonoorin pa nating magkasama ang paglubog ng araw. Napapagod na kasi ako eh. Ang daya mo talaga kahit kailan. Sige na nga. Kung talagang gusto mo nang matulog, hindi na kita pipigilan pa. Kuya, mahal na mahal kita hanggang sa muli. Mahal na mahal din kita. Magpahinga ka na. Hanggang sa muli. Umupo ako sa tabi nila habang nakatingin sa papalubog na araw. Habang walang tigil sa pag-agos ang mga luha sa mga mata ko. Nang araw na yun namatay si Mateo. Kahit mahirap ang pinagdaanan niya, alam ko na masaya siya na lumisan. Kasama na ni Mateo ang mga magulang namin. Sigurado ako, nasan man siya ngayon, masaya na siya. Sigurado yon. Alam ko rin na ang pinakamasamang sandali ng buhay niya ay yung kasama ka niya. Nagpapasalamat din ako dahil binigyan ako ng pagkakataon na makasama siya. Ang makapiling siya at makasama ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Halika na, tayo na lang ang tao dito sa sementeryo. Mukhang anumang sandali babagsak na ang ulan. Dadalawin na lang kita ulit, Tol. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakalimutan.
Hindi naging madali na paalisin ng pamilya ni Val sa baryo namin. Pero sa huli napagtagumpayan din ng Itay at kapitan na mapaalis sila. Hindi man nabigyan ng hustisya ang nangyari kay Mateo. Kahit papano nawala ang takot ng mga residente. Dahil tuluyan nang nawala ang pamilya na may kaalaman sa barang sa baryo namin. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Joan Fernandez from Dubai, UAE. Jonaline Barameda from Las Piñas. Hello po sa Carillo and Berondo family. Naima Kali from Bahay Maria, Cotabato City. Kina Saint Zia Montano at Xaviera Saint Montano, hello sa inyo. Hi kay Revifamche Sales from General Santos City. Catherine Alinsag from Saudi. Shoutout po kina Sir JP Hines, Michael Jan Velasquez, Rachel Vargas, Mariel Jade Saldua at Erica May de la Cruz, Accounting Department of Ilocos Sur District Hospital, Narvacan. Sammy Vlogs from Pasay. Hello kay Crispo from BF Homes, Parañaque. Hello kay na Joseph Javier, Joanne, Beck Jobert at Ann from Pasig. Joe Contreras from San Rafael, Bulacan. Ella Cortesano. Eve Carillo. Mirasol Masujer. Angelica Barrera from Angeles, Pampanga. Maria Dungon from Saudi Arabia. Yumi Choi from South Korea. Sharon Makababad from Hong Kong. Hello kay Nakulot Scalia at Jinyan Kalya at sa lahat ng mananahi ng Asgard sa Marikina Heights. Jocelyn Bonducan from Pandi, Bulacan. Maria Annabel Santiago from Bulacan. Hi kay Frederick Cayube. Elizabeth Paguntalan. May Fugaban from Cabagan, Isabela. May Sofia from Pampanga. Girly Alburo. Marian Baranda from Bicol, Albay Province. Reyna Cel Ulang from Binangonan, Rizal. Angelina Ignacio from California. Hello sa mga anak ni Jinky Apitong na sina John Matthew at Jana na palaging nakikinig. Ami Viray, hello sa'yo. Joel and Lisa Siriaco. Ausa family from Lipa, Batangas. Brian Cruz from Belgium. Hi Clarice from Parola, Tondo. Bernadette Abayon from Bulata, Negros Occidental. May Tompkins from Denmark. Castillo family from Dinajawan. Brenda Grencio from Fujairah, UAE at sa asawa mong si Michael. Jane Gonzaga. Lynn Hasegawa from Japan. Hello kay na Michelle Asuncion at kay Robert Asuncion from Likab, Nueva Ecija. Larnie Azurin from Hong Kong. Lenny Nicolas from Nueva Ecija. Ellen Joy Reanzares from Sealing Department. Hello sa inyo dyan. Celeste from Amman, Jordan. Bella D. MT from Kuwait. Girly Satur from Sealing Department. Michelle De Mariano from Macau. At hello kay Elenita Noblesa Adrias from Silay City, Negros Occidental. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless. Tessa? Tessa?